Ito hihimayin natin yung sinabi niya. Una, abogado to. As a lawyer, you should respect the court. In this particular case, Sandigan Bayan is the court. Lawyer ka. You are an officer of the court. Tandaan mo yan As a lawyer, hindi mo dapat... Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. BP Sara Duterte, ang punot dulo daw ng flood control project. Gago! Tinuro daw siya ni Bong Revilla. Gago! Yan ang fake news na lumalabas ngayon. Naku po, malupit talaga itong mga bata ni Marcos. Puro fake news Gago! Alam nyo, ngayong panahon na ito, talagang kaliwat kanan ng pag-exaggerate ng mga news pagdating po dito kay Senator Bong Revilla. Talaga nga namang sobra nilang sinesensationalize ang news. Nakakala mo talaga, na-solve na yung problema sa flood control project. Ang pinalalabas nila ito ang kauna-unahang big fish di umano daw. Ako, katarantaduhan nyo talaga. Gago! Alam mo, slight lang yung kanilang diskarte. Alam mo yung diskarte nila na naalala nyo yung kulungan, di ba? Yung kulungan dati na ipinakita na dito ikukulong ang mga involved sa Ghost Flood Control Project, ganyan-ganyan, di ba? Tapos diyan ngayon dinala si Revilla para bagang sinasabi, may accomplishment kami. Gago! Para bagang sinasabi nila ay ito ang unang big fish daw na nahuli dito sa Ghost Flood Control. Gago! Banat bay, bakit ka hindi ba naniniwala? Ayan na nga, tinuturo na nga ni Bernardo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, itong si Bernardo, aminadong nagnakaw. Aminadong talagang kumuha ng pera doon sa mga Ghost Flood Control Project. Siya ang tinuturo nung mga nasa baba niya. Diba? Siya daw ang nag-utos na magkasino o whatsoever. Doon daw iniintriga yung pera. Pagka may mga proyekto, iniintriga daw sa kanya. Eto, tanungin ko kayo. Simpleng tanong lang sa mga may utak na nanunood. Pero bang may nanunood dyan na may utak? Itaas nyo nga yung paa nyo kung may utak kayo. Pag itinaas nyo yung kamay nyo, ibig sabihin wala kayo utak. Kasi ang pinatatas ko yung paa Yung mga may utak dyan, itaas nyo ang mga paa nyo. Eto, makinig kayo mabuti Halimbawa, ikaw na yung itinuro na magnanakaw. O di kaya ikaw ang itinuro na pumatay kay Juan de la Cruz. Lahat ng mga witness, ikaw ang itinuturo. O ikaw ay tinuturo pagdating sa pagnanakaw nila. Kunwari sila ay nagnakaw sa bangko at sinabi nilang ikaw ang mastermind, ikaw ang leader namin. Di ba? Doon sa pagnanakaw sa bangko na yun. Ikaw na tinuro, tanungin kita. Kung alam mong may batas na pwede kang maabsuelto sa crime na ginawa mo, sa krimen na ginawa mo, ay maaari ka maabsuelto kung magtuturo ka ng mas mataas sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, magtuturo ka ng iba? O aaminin mo na lang lahat na ikaw may kasalanan? O baka naman, ituturo mo yung iba kasi malalagot ka doon sa boss mo. So, para maligtas ka, malamang sa malamang, magtuturo ka ng kung sino-sino. Hindi, si ganito. Si ganito, ituturo mo. Di ba? Para maligtas ka doon sa krimen na yun. Pero, dahil nga, takot ka doon sa boss mo, takot ka doon talagang sa mastermind nung bank robbery, maghahanap ka ngayon ng easy target. Sino yun? Halimbawa lang, yung security guard. Yung security guard na nakulong na. Pero nakalaya lang dahil siya po ay hindi guilty. O di kaya siya ay naabsuelto, ika nga. Ibig sabihin po, hindi na convict dahil hindi sapat ang mga ebidensya at napatunayang hindi talaga tunay na nagkasala. So, sino ituturo mo?
Di ba? Yung kinakatakutan mong boss na pagka tinuro mo baka itegi ka? O di kaya naman kunin sa'yo yung mga alam mo na, pera? O di kaya naman pag itinuro mo yon, baka pagtulungan ka ng otoridad. Bakit? Halimbawa lang ito. Bank robbery. Nahuli ka. Ang boss mo, yung pinaka-mastermind mo, ay yung pinaka-pulis, pinakamataas na pulis. Tapos, para makatakas ka doon sa pananagutan mo, kailangan magturo ka ng mas matimbang yung ginawang crime kaysa sa'yo. Ibig sabihin, hindi ikaw yung most guilty. So, magtuturo ka ngayon ng most guilty. Dahil nga yung mastermind mo o yung pinaka-boss mo ay may hawak ng kapulisan o otoridad o kaya nakaupong leader. Ibig sabihin, makapangyarihan sa gobernong ito. Ituturo mo ba yun? O ituturo mo yung gwardya na isang mastermind? O wag na lang gwardya, palitan na natin. Yung manager. Ituturo mo yung manager na dating nakulong na pero napalaya dahil wala pala talagang kasalanan. Ituturo mo na lang yun. At sasabihin mo, hindi, siya. Siya talaga yun. Ibig sabihin, easy target. Di ba? Siya talaga yun. Ano ebidensya mo? Picture. Nagpicture-picture kasi kayo, ganun. Ano pa ebidensya mo? Sandali, tatanong ko muna doon doon sa pulis na mastermind. Hingi ako ng kapidabit doon. Di ba? So yun ang iyong ebidensya. Nakukuha nyo yung picture? Bakit kinulong yung tao na yun? Because, easy target. At the same time, sabi nga, di ba? Hitting two birds in one stone. Alam naman po natin na itong si Senator Bong Revilla, dating Senador Bong Revilla, ay inendorso ni VP Sara Duterte. Kung maaalala ninyo, inendorso yan ni VP Sara Duterte nung tumakbo senatorial yan. Kaya nanalo yan noon. Inendorso yan ni VP Sara Duterte. At the same time, yung mga anak niya at kamag-anak niyang nasa Congress ay hindi pumirma sa impeachment complaint. So itinatag ngayon siya sa mga Duterte. Di ba? Kaya nga, kung papansinin niyo ngayon, after makulong ni Bong Revilla, kaliwat kanan ang naglalabas ang fake news. Ano yung fake news na yun? Ito na, isa na yan. Ito. Isang fake news yan. Ano ho yan? Tinuro daw. Meron pang logo. Hindi kagagawan to ng GMA, kagagawan to nung gumawa ng fake news. Itinuro daw ni Senator Bong Revilla na ang mastermind ng korupsyon sa flood control project ay walang iba kundi si VP Sara Duterte. Tingnan mo naman ang tarantaduhan, no? Ganyan po sila kumukonek, di ba? Ganyan po sila kumunek sa kay VP Sara Duterte. Mantakin mo? Naintindihan natin? Kinukunik na kagad nila kay VP Sara Duterte itong si Senator Bong Revilla. Diba? Baka sabihin nung iba, sandali. Sinabi nyo lang yan eh. Baka naman sa inyo galing yung fake news na yan. Sandali. Ito mismo, si Palsis, sabi niya, we should not let history repeat itself. Pinakulong ni Pinoy si Bong Revilla noon sa PDAP scam, pero pinalaya ng Sandigan Bayan under Duterte. Anak ng wete. Hindi dapat manalo si Sara Duterte dahil makakalaya yan for sure pag si Sara ang presidente. Kita nyo na? Yung pagmumukha na yan, oh. Kinunik na naman kagad. Alam natin, may chismis nga na bata to ni Romualdez eh. Oh, may chismis na bata to ni Romualdez kasi hindi niya tinitira si Romualdez ever. Gago! Ito hihimay natin sinabi niya. Una, abogado to. As a lawyer, you should respect the court. In this particular case, Sandigan Bayan is the court. Lawyer ka, you are an officer of the court. Tandaan mo yan As a lawyer, hindi mo dapat dudumihan ng pag-iisip ng mga tao pagdating sa korte. Kasi nga, officer of the court ka, lawyer ka. Pero ano ginagawa mo dyan? Para bagang sinasabihin mo, inutusan ni Duterte ang Sandigan Bayan. Remember, Sandigan Bayan is very independent. Why? Even if sabihin na natin even if ang nag-a-appoint yung presidente, ganyan-ganyan, pero dumadaan yan sa matinding pagsusuri. At the same time, matatapos ang termino ng presidente, nakaupo pa rin yung Sandigan Bayan. Kasi term sila eh. Tandaan niyo yan, once yan ay naupo, may term na yan. Unless katulad ka,
ni Remulla na magaling sa bendalo. Na kahit dapat sana ay bawal siyang maging ombudsman, ay naging ombudsman siya dahil sa magic ni Marcos. Pero dito, kitang-kita ninyo, kinukunik ni Palsis etong si Senator Bong Revilla under Duterte at kay Sara Duterte. Pero nakalimutan ata nitong gunggong na to. Nakalimutan ata ng gunggong na ito ang history. Bakit? Tandaan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte ay presidente pa siya, nag-endorse siya ng mga senators. Nag-endorse din si VP Sara Duterte. Alam nyo ba doon sa in-endorse ni Pangulong Duterte, wala si Bong Revilla at wala si Jinggoy? So hindi niya close yun. So ano ibig sabihin nun? Simple lang. Utusan niya Sandigan Bayan na palayain si Revilla. Hindi nga niya in-endorse. Wala din tong common Commonwealth Wala rin tong common sense, Naturingan pa ding abogado. Pangalawa, ngayon naman idinidikit kay Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Masyadong advance mag-isip tong mamang to. Ay, hindi pala mama, yung dalagang to. So parang niya sinasabi, yung Sandigan Bayan, nakokontrol talaga. Kasi mantakin mo, pag nanalo daw si Sara Duterte, makakalaya na yan si... So, sandali. Abogado ka, di ba? So you should know evidence. Alam mo dapat yan bilang ebidensya, alam mo dapat yan. Ay, ang ginagawa mo ngayon, para baga sinasabi mo na sandali, guilty na siya. Wala pa nga hearing. Wala pa nga trial. Guilty na kagad si Senator Bong Revilla. Paano nangyari yun? Saan ka nag-aaral ng eskwelahan? Sisiguraduhin ko hindi papasok dyan yung mga tao. Napakabobo mo naman kung ganyan ang pag-uunawa mo. Wala pa nga trial para mo nang sinasabing siya ay may kasalanan talaga at makakalaya yan, palalayain yan pagka si Sara Duterte ng presidente. Kaya ngayon sinasabi mo, ay dapat hindi maging presidente si Sara Duterte. So parang binababoy mo Sandigan Bayan yan. Ganun ba ibig mo sabihin? Palsis? Napaka-tarantado mo naman kung ganun yung iniisip mo. Ano ka pa naman? Official ka pa naman ng korte? Because you are a lawyer? Kaya nga makikita nyo dito mga kababayan, ang tindi ng fake news. Ang tindi ng fake news. Eto gusto nyong malaman kung gaano katindi ang fake news? Alam nyo ba sa News 5, sa News 5, para lang kasakalaman ninyo, ang kanilang thumbnail ay talaga namang malupit. Ang title nila ay, eto, babasahin ko na lang, hindi ko nailagay. Ex-Senator Revilla, kinumpis ka ang dalang gadget at damit sa kulungan. Kinumpis ka daw. Para bagang inilusot. Remember, di ba, pagka nung kabataan natin, uso-uso yung salita, confiscate. Ibig sabihin nun, ipinupuslit mo. Ibig sabihin, halimbawa, pagka kinonfiscate yung Yossi, halimbawa, may Yossi kang daladala sa school. O confiscate yan. O kaya kasi naalala ko nung panahon namin, hindi Yossi. Yung mga Game Boy. Ewan ko, inabutan nyo pa yun. Kino-confiscate yan, kaya yung Walkman. Alam niyo yung Walkman? Ngayon ay hindi na pala AirPods. Cellphone na pala ngayon. Yung Walkman nun, pag nagwo-Walkman ka ako, ay confiscate yan. Ibig sabihin, inilulusot mo. Bawal, inilulusot mo ngayon. Dinala mo, nilusot mo. Yun ibig sabihin ng confiscate. Kino-confiscate. Bakit ganun? Para bagang ang dating dito, pinupuslit ni Revilla yung cellphone at yung damit. Hindi naman totoong ganyan na nangyari. Kinumpis ka ang gadgets at mga dalang damit ni dating Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail Facility. Pinagsuot na rin ng dilaw na t-shirt gaya ng ibang inmates si Senator Bong. Live mula sa Payatas, Quezon City, nasa front line ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta naman ang unang gabi sa selda ng dating senador? Julius Cheryl, sa kabila niya naging maayos naman umano at walang reklamo ang dating senador sa kanyang unang gabi dito sa New Quezon City Jail. Nakasuot na siya ng dilaw na t-shirt na may nakasulat sa likod na mga letra PDL. Ito ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018 kaugnay sa Port Barrel Scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandi, Bulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang nasa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Grabe yung sensationalize talaga nitong Etong balita na to kay Senator Revilla,
Antindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, tanga na lang ang hindi makaisip nito eh. Yung mga pinklawan, hayaan nyo na yan. Kasi yung mga pingtain na yan, ganyan na talaga yan eh. Kasi may agenda sila eh. Ang agenda ng pinklawan, agenda ng mga dilawan, agenda ng mga loyalistang tanso, yung mga bobong loyalista, ang agenda nila, durugin talaga si VP Sara Duterte. So anything na mangyayari na iskandalo, iko-connect nila kay Duterte. Kasi hindi nila mapatumba si Duterte. That's the truth. Hindi nila mapatumba si VP Sara Duterte. Kaya lahat iko-connect kay VP Sara Duterte. Tapos yung kanilang amo na si Romualdez, gagawin nilang malinis. Kaya nga kasama ito doon sa eksena na yun. Na ginagawa nilang malinis si Romualdez, tapos kesyo ang parang ang dating nito, eto na yung mastermind. Putang ina. Hindi nga yung binanggit eh. Huli na lang binanggit yan. Pagkatapos ibigay yung papel ng DOJ nung time na yun. Huli na yan. Hindi talaga yan eh. Tapos ngayon, anak ng weteng. Kahit nga doon sa minority report eh, wala nga sa matrix yan eh. Wala sa eksena yan eh. Kalaban nila yun ha. Remember, si Senator Bong Revilla is not an opposition o in minority. Nasa ano yan? Nasa administrasyon yan. Pero hindi siya kasama doon. Ang lahat nagtuturo kay Romualdez. Tapos biglang out of nowhere, eto ikukulong. Papakita ko sa inyo mamaya yung matrix. Walang aircon pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman